Diyos ko po, Diyos ko po. Mapapa-Diyos ko po talaga sa sarap ng real fruit juice. Bukod sa nakakapawi ito ng uhaw, nakagiginhawa rin daw ng buhay. Ang negosyong ito kayang kumita ng 6 digits kada buwan. Winner din daw ang pag-asenso rito kahit na mag-isa lang sa negosyo. Ang 24 anyos na si Jal, hands-on sa kanyang negosyo. Lahat ng kanyang oras dito ngayon nakatuon. Mula sa production, delivery, marketing, at hanggang sa pagbebenta, siya lahat. Lalo na pag mag-start ka pa lang po ng maliit, kailangan ikaw muna po kasi kung kukuha ka kagad ng mga tao, baka yung mga kinikita mo, mapunta lang sa mga tao, hindi mo mahirapan ka mag-expand ng business and mapalaki to. So, kayang-kaya naman kahit mag-isa ka lang sa business, basta time management and tiyaga lang sa pagbebenta. Nagtapos sa kursong entrepreneurship si Jai sa University of Santo Tomas noong nakaraang taon. Nakatulong daw ang mga natutunan niya rito sa pinasok niyang negosyo. May mga opportunities silang binibigay sa amin, nakakapagtinda kami sa mga booth, and then yung mga technicalities sa business, kung ano mang kailangan, financial, marketing, and operation. Mga fruit juice ang produkto ni Jai. Hindi kami nag-a-add ng preservatives, all natural and made from real fruit. So, ginawa ko tong product na to para mag-provide ng healthy option na beverage sa mga tao. Siguro hindi ko nakikitaan ng ganung kalaking market yung fruit juices, lalo na yung mga bottled juices. Kasi ngayon, focus sila sa coffee eh. So ako, nag-isip ako ng ibang business na papatok din, lalo na dito sa Pilipinas kasi mainit yung panahon natin. Nang mag-umpisa si Jai, mga Zumba dancer daw ang una niyang customers. 500 piso ang kanya naging puhunan at ang una niyang flavor, buko juice. Bumili lang ako ng buko sa palengke and then yun po yung ginawa ko, 25 pieces. And then binenta ko lang po kinabukasan sa mga nagsusumba sa simbahan. And then after po, naubos po siya. After 1 month, nakabenta po ako ng 1,000 pieces na buko juice. Mula sa mga buko juice, nadagdagan na rin ito ng ibang fruit flavors. Gaano ba yan ka-fresh, Jai? Hi mga kapuso, nandito ako ngayon sa supplier ko ng fruit. So ngayon mamimili tayo ng mga prutas na kailangan natin sa production natin. Pagdating sa lemon, kailangan yung pinipili natin is bright yellow and smooth yung surface ng skin niya. Kasi mas juicy pag smooth yung skin and pag bright yellow siya, mas fresh yung lasa. Hindi katulad ng mga ganito. Pag dark yellow and rough yung skin niya, konti lang sabaw and hindi na ganun ka-fresh yung lasa ng juice niya. Dito naman sa dalandan, mas okay yung dark green siya and smooth din yung skin ng balat ng dalandan kasi mas juicy and mas may asim siya. So lasang-lasa mo yung dalandan. Hindi katulad dito sa yellow, matamis-tamis na yung lasa niya. So hindi mo na malalasahan yung konting asim ng dalandan. At pati pala sa pakwan, may technique din. Kailangan maliit yung mata niya dito para maging mas mapula and mas matamis yung pakwan na gagamitin natin sa juicing natin. And di rin maganda yung sobrang hinog na pakwan. Kasi pangit na yung lasa and kagad siya nasisira. Mano-mano ang paggawa ni Jai sa kanyang fruit juices. Para sa lemon juice, hihiwain ang mga lemon sa kapipigain. Sasalain ito at lalagyan ng pampatamis sa tubig. Haluin lang ito at pwede nang isalin sa mga bote. Ganun lang kasimple at meron ka ng lemonada. Iba naman ang proseso para sa watermelon juice. Ilalagay sa blender ang laman ng pakwan. Kapag naging juice na, sasalain ito. Saka sasangkapan ng pampatamis. Palamigin lang sa ref at ready to drink na ang watermelon juice. Bukod sa pakwan at lemonada, bestseller din ang kanilang coconut lychee. Meron ding dalandan, mango at pure coconut water. 85 to 90 pesos ang kada bote ng fruit juice. Sa halagang 3,488 pesos, pwede mo nang ma-avail ang kanilang reseller package. Yung shelf life po ng mga juices namin, umabot po siya ng 1 month basta nakastore lang po siya sa freezer. So frozen lang po siya. Pero pag sa cooler naman po na po-provide namin, lalagyan nyo lang po ng yelo and then maglalast na po siya ng 1 week. Pag sa chiller naman po, 1 to 2 days lang po yung shelf life. Ang 24 anyos na si Jal, hands-on sa kanyang negosyo. Lahat ng kanyang oras dito ngayon nakatuon. Mula sa production, delivery, marketing, at hanggang sa pagbebenta, siya lahat.
Ang negosyong ito kayang kumita ng 6 digits kada buwan. Winner din daw ang pag-asenso rito kahit na mag-isa lang sa negosyo. Ayan, ako si Jai. Good Magandang morning. umaga po, Magandang Ma'am umaga. Para naman napaka-refreshing nito. Ano to? Melon po, fresh melon Melon. juice po. Itong negosyo mo, wala. Ikaw ang mismo tao? Yes po, ako Siya lang po. may-ari. Siya din na nagtitinda. Yes po. Ba, laking tipid yan, ano? Paano mo minamanage yung time mo? Nung college po ako, every morning po, focus po ako sa business. Umuwi po ako sa Pampanga, kukuha ng stocks, and then di-deliver ko po sa Manila dito sa UST. Nagsusupply si Jai sa 3 university sa Maynila. Ang lakas po sa mga school canteens, and sakto po yung target market ko yung mga athletes that time. So doon, ang bilis nauubos ng mga juices. So nakaka 100 pieces per day po yung benta namin. At may 10 resellers na rin. May mga kumukuha na rin po sa May Marikina, sa QC, dito rin po sa Pampanga may nagre-resell na rin po. Kumikita na rin po yung business ko ngayon ng 5 to 6 digits po, depende po sa season. Wala kami namin ng pwesto. Wala po, kasi po supply po lang, Walang B2B tao. po. Yes po, business to business po. Kasi lahat. pinapasweldo mo ang sarili mo. Yes po. So yun talagang paldo-paldo kita din. Tikiman time! So Jai, di ko palalampasin yung pagkakataon na tikman itong mga produkto mo. Pero siyempre, isa lang muna titikman natin. Yes, so- Ano ba yung best seller mo dito? Ito pong Coco Lychee po namin po. So may lychee yan. Yes po, may real lychee po siya. Oo, may lychee. Ay, ang sarap. Ang sarap po. Ilan yung lychee nilagay mo dito? Ano Lasang ba? lasa yung lychee. Secret po yung Lasang lasa. Sabi ko, titikim lang, mauubos ko pa. Masarap. Thank you po. Ay, ang sarap. Siyempre, hindi lang tayo ang marerefresh for today dahil mamimigay rin tayo ng mga nandirito sa terminal ng bus. Pili ka dyan sa mga nandiyan dyan kung anong flavor. Yung watermelon na lang. Watermelon! Isa sa mga bestseller. Yan. Malaman natin kung anong masasabi mo sa lasa. Nakakatanggal po ng pagod sa paglalakad mula sa MRT. Na masarap, patamis, ano? Masarap po, refreshing. Kaya kami dito sa bus, sa biyaheng, sa Pampalay, Bulacan. At kamimigay natin yung mga fruit juice ni Jai. Jai. Hindi, ano, lasang-lasa talaga. Malasa, ma'am. Lasang pakwan talaga. Pakwan na pakwan. Bukong-buko! Lasang masarap. Lasang buko. Lasang ano? Nalandan, suwa. Ayun, kaya niya sabi niya suhay. Kasi naman medyo magkalapit ang lasa. Masarap. Ayan, pampawi ng pagod yun. Mas matamis ang tagumpay kapag ito'y piniga mula sa sipag at tiyaga. Pag binuhusan ng oras, dedikasyon at puso, mapapa-Diyos ko po ka na lang sa sarap ng success.